Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action fantasy film na tinatawag na Jack the Giant Slayer. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang dambuhalang may dalawang ulo ay humihip ng 5 mahiwagang buto sa ilog. Sa isang iglap, biglang tumubo ang mga buto mula sa lupa. Ang napakalalaking baging ay lumaganap ng walang katapusan patungo sa langit. Sa utos ng dambuhalang may dalawang ulo, ang di mabilang na mga higanti sa kanyang likuran ay nagsimulang umakyat sa baging. Layunin nilang baguhin ang direksyon ng paglaki nito pababa. Sa dami ng mga higanteng nakasampa rito, ang baging ay naging tulay nila pabalik sa mundo ng tao. Ang mga higanteng nakulong sa loob ng libu-libong taon ay sa wakas makakabalik na. Noong unang panahon, may mga mungheng nagnanais makita ang tunay na anyo ng Diyos. Gumamit sila ng mahiwagang buto upang magpalaki ng isang baging na aabot sa langit. Ngunit sa kanilang pag-akyat, wala silang natagpuang Diyos. Ang naghihintay sa kanila ay isang mababangas na hukbo ng mga higanti. Ang mga halimaw na higanti ay bumaba gamit ang baging at agad na nagsimulang pumatay. Sinugod nila ang kaharian, ninakaw ang kayamanan, at naghasik ng lagim. Mas lalo pang nakakatakot dahil mahilig silang lumamon ng tao. Matagal na naghirap ang sangkatauhan hanggang sa madiskubre ng mga monghe na sa pamamagitan ng paghalo ng puso ng higanti sa mahika at mga orasayon, maaari silang lumikha ng isang mahiwagang korona na hindi pa nakikita noon. Nang isuot ito ng hari, lahat ng higanti ay lumuhad sa harapan niya. Agad niyang inutusan ang mga ito na bumalik sa kanilang pinagmulan, tinapos ang madugong pananakop. Pinaputol niya ang baging upang hindi na sila muling makabalik. Ang natitirang 5 mahiwagang buto ay ipinaingatan sa kanya, kasama ng mahiwagang korona, at inilibing ito kasama ng kanyang katawan nang siya ay pumanaw. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ay naging alamat. Isinilang si Jack sa isang mahirap na pamilya. Lumaki siyang nahuhumaling sa alamat ng mahiwagang buto at mga higanti. Nang mamatay ang kanyang ama dahil sa sakit, pinalaki siya ng kanyang tiyuhin. Upang mapaayos ang kanilang butas-butas na bahay, inutusan siyang pumunta sa bayan para ipagbili ang kanilang kariton. Habang nasa bayan, napukaw ang kanyang pansin ng isang palabas sa perya. Patago siyang pumasok upang manood. Habang nanonood, napansin niyang may ilang lasing na lalaki na nanghaharas ng isang magandang babae. Hindi niya matiis ang nakikita kaya agad siyang sumugod para pigilan ito. Tinamaan siya ng isang suntok, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang lumuhad ang lahat ng tao sa paligid niya. Nang lumingon siya, nakita niyang may 5 metrong espada na nakatutok sa kanyang leeg. Napagtanto niyang ang babae pala ay isang prinsesa. Dumating na ang mga bantay ng palasyo at kinuha siya. Habang pinagmamasdan ang papalayong prinsesa, nakaramdam si Jack ng lungkot. Paglabas niya, natuklasan niyang ninakaw ang kanyang kariton at ang natira na lang ay isang puting kabayo. Sa kanyang pag-uwi, hinarang siya ng isang misteryosong monghe. Inalok siya nito ng 10 beses na mas mataas na halaga kapalit ng kanyang kabayo, pero wala siyang dalang pera. Bilang tanda ng tiwala, iniabot ng monghe kay Jack ang 5 buto bilang paunang bayad. Sinabi nitong dalhin ang mga ito sa monasteryo kapalit ng malaking halaga ng ginto. Binalaan din siya na huwag hayaang mabasa ang mga buto, kung hindi ay may masamang mangyayari. Hindi alam ni Jack na ang hawak niyang mga buto ay ang parehong mahiwagang buto na inilibing kasama ng dating hari. Ang monghe ay palihim na pumasok sa palasyo at ninakaw ang mga ito. Nang bumalik ang punong ministro ng kaharian, tumambad sa kanya ang magulong silid. Agad siyang natarante nang makitang nawawala ang mga buto. Tumingin siya sa sirang paso sa sahig, pero buti na lang at naroon pa rin ang mahiwagang korona. Agad niyang pina-lockdown ang buong palasyo at ipinahuli ang monghe. Samantala, si Jack ay walang ideya na ang monghe pala ay pag-anti. Nang lumingon siya, nakita niyang mabilis nang nakasakay sa kanyang puting kabayo ang monghe. Nang malaman ng kanyang tiyuhin na ipinalit lang ni Jack ang kanilang kariton sa ilang pirasong buto, nagalit ito at itinapon ang mga buto sa lupa. Sa kanyang pagpulot, hindi niya namalayan na may isang buto ang nahulog sa maliit na siwang sa sahig. Hindi niya alam na magdadala ito ng matinding kamalasan sa kanya. Samantala, sa palasyo, kinausap ng prinsesa ang kanyang ama upang makipagnegosasyon. Ayaw niyang pakasalan ang lalaking pinili ng hari para sa kanya, isang lalaking mahigit 10 taon ang tanda sa kanya. Ngunit matigas ang hari at hindi pumayag sa kanyang kahilingan. Ayaw ng prinsesa na maging biktima ng politika, kaya nagbihis siya bilang isang karaniwang tao at palihim na lumabas ng palasyo. Plano niyang magtungo sa malalayong lugar upang ilabas ang kanyang sama ng loob,
ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa gitna ng kawalan, isang bukirin lamang ang may nakasinding ilaw. Walang ibang pagpipilian ang prinsesa kundi ang kumatok sa pintuan ng bahay ng magsasaka upang makisilong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito pala ang bahay ni Jack. Nakilala agad ni Jack ang prinsesa na kanyang nakasalubong sa bayan. Sa loob ng 20 taon niyang pagiging binata, ngayon lang siya nakakita ng ganitong kagandang babae sa mismong pintuan niya. Sa sobrang pananabik, hindi niya napansin na may isang bagay na malapit nang mangyari sa kanyang bahay. Ang tubig ulan na tumatagas mula sa bubong ay dumaloy pababa sa sahig at tumama sa mga buto. Sa isang iglap, mabilis itong nagugat at tumubo dahil sa halumigmig. Biglang yumanig ang buong bahay. Isang dambuhalang baging ang bumulusok mula sa lupa, tumagos sa bubong, at mabilis na lumago paitaas. Sa puntong ito, naipit ang prinsesa sa ilalim ng natumbang mesa. Agad sumugod si Jack upang iligtas siya, ngunit bago pa niya magawa, isa pang baging ang biglang bumalot sa bahay. Sa isang iglap, iniangat ng baging ang buong bahay kasama ang prinsesa. Sinubukan ni Jack hawakan ang bahay upang iligtas siya, ngunit huli na ang lahat, nasa libo-libong talampakan na ito sa himpapawid. Binuksan ng prinsesa ang pinto at sinubukang abutin si Jack upang hilahin siya pataas, ngunit biglang bumigay ang mga kahoy na tinatapakan niya. Halos mahulog si Jack, pero sa huli, hindi niya naabot ang pulse areas ng prinsesa. Tuluyan siyang bumagsak. Sa kabutihang palad, ang mga dahon ng baging ang pumihil sa kanyang pagbagsak kaya ligtas siyang lumapag sa lupa. Kinabukasan, dumating ang hari kasama ang kanyang hukbo at hinarap si Jack. Akala ng hari, siya ang may kagagawan ng pagkawalan ng prinsesa. Agad niyang ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Sa harap nila, isang napakalaking baging ang umabot hanggang sa alapaap. Dahil dito, nagdesisyon ang hari na bumuo ng isang pangkat ng pinakamahusay na umaakyat upang sagipin ang prinsesa. Bilang nag-iisang saksi, sumama si Jack sa ekspedisyon. Mula umaga hanggang gabi, patuloy silang umakyat, pero hindi nila matano ang dulo ng baging. Sa gitna ng kanilang pag-akyat, isang malakas na bagyo ang bumagsak sa kanila. Hindi na kinaya ng ilan ang hirap, kaya pinutol nila ang mga lubid na nagdudugtong sa kanila upang gumaan ang kanilang bigat. Sa kasamaang palad, ang mga sundalong nasa ibaba ay nahulog sa ere at namatay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, sa wakas ay narating nila ang dulo ng baging at natagpuan ang isang isla na nakalutang sa mga ulap. Wala silang ideya na ito ang maalamat na teritoryo ng mga higanti. Habang naglalakad, biglang hinarangan ni Roderick, ang lalaking ipinagkasundong pakasalan ng prinsesa, si Jack gamit ang isang patalim. Hinala niyang nasa katawan ni Jack ang natitirang mahiwagang buto. Walang nagawa si Jack kundi ibigay ito upang mailigtas ang sarili. Bago sila umalis, binalaan siya ni Roderick na huwag ipaalam ang nangyari. Ngunit hindi niya alam na itinago ni Jack ang isa sa mga buto sa kanyang kwintas. Sinundan nila ang mga bakas ng prinsesa papunta sa kagubatan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakatagpo sila ng isang kawan ng mga tupa. Dahil sa gutom, agad silang nagtangkang hulihin ito, pero biglang nagkaroon ng bitag. Isang dambuhalang bato ang gamulong pababa mula sa bundok, dahilan upang sila ay mahulog at mahulog sa isang lambat. Habang sinisikap nilang makatakas, napansin ng pinuno nilang si Elmont ang isang kakaibang pangyayari, isang kawan ng uwak ang biglang lumipad mula sa kagubatan na para bang may kinatatakutan. Sa wakas, nakalaya ang dalawang lalaki mula sa lambat, pero hindi nila alam na may mas malaking panganib na papalapit. Mabilis silang nagtago sa likod ng mga puno. Sa malayo, isang napakalaking paa ang dahan-daang lumalapit. Wala nang oras si Jack upang tumakbo, kaya lumubog siya sa tubig upang magtago. Lahat sila ay hindi gumalaw at pinigilan ang kanilang paghinga. Ang dambuhalang nilalang ay lamusong sa lawa upang siyasatin ang bitag. Sa ilalim ng tubig, nakita ni Jack kung paano nilamon ng halimaw ang isang buo at buhay na tupa. Isa sa mga sundalo ang hindi nakatiis at lumingon. Sa sandaling iyon, napansin siya ng dambuhala. Mabilis nitong binunot ang isang punong kahoy at hinampas ang sundalo. Hindi na siya nakatakbo pa, isang pitik lang ng higanti ay agad siyang nawalan ng malay. Sa unang pagkakataon matapos ang 1,000 taon, nakakita ng tao ang dambuhala. Yumuko ito, pinanood ang kawawang sundalo gamit ang kanyang dambuhalang mata, at sininghat ito gamit ang kanyang higanteng ilong. Pinulot ng higanti ang sundalo at binuksan ang kanyang napakalaking bibig upang gawing pagkain. Ngunit sa tamang sandali, dumating si Elmont upang iligtas siya.
Isinaksak ni Elmont ang kanyang espada sa paa ng higanti, ngunit tila isa lamang itong maliit na Katie para sa dambuhalang nilalang. Sa halip na masaktan, natuwa pa ang higanti dahil kusa siyang nilapitan ng tao. Agad niyang inihanda ang sarili upang bumalik sa kanyang lungga upang ipakita sa kanyang mga kasamahan ang kanyang bagong nahuling pagkain. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Jack sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng tubig. Palihim siyang sumunod sa higanti, umaasang makahanap ng pagkakataon upang iligtas ang kanyang mga kasama. Habang ginagalugad niya ang makapal na kagubatan, napadpad siya sa isang malawak na kapatagan at natuklasan na nasa maalamat siyang isla ng mga higanti. Samantala, ang tatlo pang kasapi ng kanilang grupo na nahiwalay sa kanila ay nakarating sa gilid ng isang bangin, wala na silang daan palabas. May lihim na balak sina Roderick at isa pa niyang kasamahan na agawin ang trono ng kaharian. Kaya nagsinungaling si Roderick na nakita niya ang prinsesa at inutusan ang isa nilang kasama na sumilip sa bangin. Habang abala ang sundalo sa pagsilip, bigla siyang itinulak ni Roderick mula sa likuran. Mas kaunti ang nakakaalam ng kanyang balak, mas mabuti para sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagdiwang, biglang sumulpot ang isang higanti mula sa likuran at agad niyang dinakma ang isa pang sundalo, saka ito nilamon ng buo. Pagkatapos, isa pang higanti ang lumitaw mula sa gilid ng bangin. Napalibutan ng mga dambuhala, wala nang matakasan si Roderick. Sa sobrang takot, inilabas niya ang isang mahiwagang korona mula sa kanyang bag. Samantala, nasa loob ng isang kulungan sa kuweba ng mga higanti ang prinsesa. Isang higanteng may dalawang ulo ang nagtatanong sa kanya kung mayroon pa siyang ibang kasama sa isla. Ngunit hindi nagtagal, naamoy ng higanti na siya ay isang inapo ng sinaunang hari. Dahil dito, agad ipinaalam ng dalawang ulong higanti sa lahat ng kanilang lahi ang natuklasan. Sa kanilang matinding galit sa lumang hari na nagkulong sa kanila noon, napagpasyahan nilang kainin ang prinsesa bilang paghihiganti. Kasabay nito, dumating ang higanteng may dalang mga nahuli niyang tao bilang pagkain. Napagtanto ng dalawang ulong higanti na hindi lamang ang prinsesa ang naroon, may iba pang tao ang nakapasok sa kanilang teritoryo. Dahil sa galit, dinakma ng higanti ang isa pang bihag at inusisa kung paano sila nakarating doon. Ngunit mas pinili ng sundalo na mamatay kaysa ipagkanulo ang kanilang daan pabalik sa mundo ng mga tao. Habang ipinagpapatuloy ng higanti ang interogasyon sa isa pang sundalo, dumating si Roderick bitbit ang mahiwagang korona. Sa sandaling nakita ito ng mga higanti, agad silang lumuhad at sumamba sa kanya. Sa puntong ito, nalantad ang tunay niyang pakay, gamitin ang kapangyarihan ng korona upang kontrolin ang mga higanti at gamitin sila upang bumalik sa mundo ng mga tao, sakupin ang mga kaharian, at maging pinuno ng buong mundo. Samantala, si Jack ay patagang sumunod sa kanila papunta sa pinagtataguan ng mga higanti. Ngunit dahil sa higpit ng pagbabantay, kinailangan niyang magtago at maghintay ng tamang pagkakataon. Sa kanyang paglalakad, hindi sinasadyang napunta siya sa taguan ng mga kayamanan ng higanti, punong-puno ito ng ginto at mahahalagang hiyas. Nang tuluyan siyang lumabas, naligaw siya sa isang maze ng mga daanan. Habang hindi pa niya alam kung saan pupunta, biglang narinig niya ang boses ng prinsesa na humihingi ng tulong. Dahan-daang sinundan ni Jack ang tunog at nadiskubre niyang nasa kusina siya ng mga higanti. Sa harapan niya, isang higanteng kusinero ang nagwiwisik ng harina sa katawan ni Elmont, iginulong siya sa masa ng tinapay at inihanda bilang palaman sa isang meat pie. Itinabi siya sa dalawang bik, naghihintay na ipasok sa pagan. Sa sandaling iyon, hindi mapigil ang mapangiti ang prinsesa, dumating si Jack upang iligtas sila. Agad niyang inutusan si Jack na unahin si Elmont, na ilang saglit na lang ay ipapasok na sa pagan. Mabilis na gumawa si Jack ng siwang sa tinapay at ibinigay kay Elmont ang kanyang patalim. Kasabay nito, ang higanti ay may hawak na 3 dambuhalang toothpick at isa-isang itinusok sa mga pie sa mesa. Nang dumating ang turno ni Elmont, sa kabutihang palad, sa pagitan ng kanyang mga binti sumabit ang toothpick. Ngunit wala siyang nagawa nang buhatin siya ng higanti at dalhin papunta sa pagan. Sa kritikal na sandali, lihim na gumapang si Jack papunta sa rack ng mga kutsilyo at naghintay ng tamang pagkakataon. Ang higanti ay abala sa paghiwa ng mga gulay gamit ang kanyang napakahusay na kasanayan sa kutsilyo. Pagkatapos, binuksan niya ang kulungan at inilagay ang prinsesa sa mesa. Habang inihahanda ng higanti ang kanyang matalim na kutsilyo upang tagayin ang prinsesa, mabilis na hinugot ni Jack ang isang 5 metrong cleaver mula sa itaas. Humawak siya ng mahigpit, lumundag pababa, at isinaksak ito sa likod ng higanti. Sa matinding sakit, napasigaw ang dambuhala. Sa kanyang pagdurusa,
aksidente niyang nontog ang kanyang ulo sa pader, at tuluyang namatay. Si Jack ang naging unang tao na nakapatay ng isang higanti. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Agad nilang nilisan ang kusina at pinlano ang kanilang pagbabalik sa mundo ng tao. Ngunit pagdating nila sa gilid ng bangin, isang dambuhalang gwardya ang nakabantay sa tanging daan palabas. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang plano, isang ibon ang biglang lumipad sa ibabaw ni Jack. Dahil dito, nagkaroon siya ng ideya. Pinulot niya ang isang pugad ng putakti. Gamit ang isang patpat, dahan-daang binuksan ni Elmont ang helmet ng higanti. Kaagad namang inilagay ni Jack ang pugad sa loob bago nila mabilis na tinakbuhan ang lugar. Ilang sandali lang, tumayo ang higanti at nagsimulang magpalahaw habang tinatadyakan at sinasampal ang kanyang helmet. Sa kanyang matinding pagkabalisa, nakalimutan niyang alisin agad ito. Habang isang bubuyog ang lumipad sa harapan ng higanti, bahagya siyang umiwas. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nawalan siya ng balanse at nahulog diretso sa bangin. Sa puntong ito, ang huling hadlang sa kanilang pagbabalik sa mundo ng mga tao ay tuluyan nang nawala. Sinabi ni Elmont kay Jack na unahin niyang iligtas ang prinsesa, habang siya naman ay mananatili upang harapin ang traidor. Ang tanging paraan upang mapigilan ang mga higanti na bumalik sa mundo ng tao ay ang mabawi ang mahiwagang korona. Samantala, sa mundo ng mga tao, isang pangkat ng mga monghe ang same time na nagdarasal. Biglang bumagsak mula sa langit ang higanteng nahulog sa bangin at sumalpok sa harapan nila. Nagtipon ang mga tao upang saksihan ang hindi kapani-paniwalang pangyayari, patunay na hindi lamang alamat ang pag-iral ng mga higanti. Dahil dito, napagtanto ng hari ang panganib na maaaring idulot ng mga higanti sa sangkatauhan. Upang maiwasan ang isang trahedya, nagdesisyon siyang isakripisyo ang pagsadyap sa prinsesa at inutusan ang kanyang mga tauhan na putulin ang tulay ng mga baging na nag-uugnay sa mundo ng tao at sa isla ng mga higanti. Kinabukasan, iniutos ni Roderick sa lahat ng higanti na magtipon sa gilid ng bangin upang simulan ang kanilang pagsalakay sa mundo ng mga tao. Plano nilang bumaba sa pamamagitan ng pagtalon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa sumusuko ang kapitan ng mga sundalo. Palihim siyang nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Sa sandaling iyon, napansin ng isang ulo ng dalawang ulong higanti na may kakaiba, ngunit sinaway siya ng isa pang ulo at sinabihang huwag ipaalam kay Roderick. Biglang sumugod si Elmont mula sa likuran ni Roderick at hinayla siya papasok sa isang kuweba. Nagpambuno sila hanggang sa hindi sinasadyang mahulog sa lupa ang iba pang mahiwagang buto ng higanti. Samantala, ang tusong general ng mga higanti ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na durugan ang malalaking bato upang harangan ang lagusan ng kuweba. Matapos ang ilang sagupaan, napinid si Elmont sa lupa at tinadyakan siya ni Roderick papunta sa gilid ng bangin. Ngunit tulad ng madalas mangyari, ang kontrabida ay masyadong mahilig magyabang bago pumatay. Habang nagsasalita siya ng kung ano-anong kasamaan, biglang sinaksak siya ni Elmont sa likuran. Napasigaw si Roderick at humingi ng saklolo mula sa higanti sa itaas. Subalit bago pa siya masagip, nadaganan siya ng isang dambuhalang bato, tuluyan siyang nadurog. Kinuha ng higanti ang mahiwagang korona mula sa bangkay ni Roderick at isinuot ito sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, ang dalawang ulong higanti ang naging bagong pinuno ng kanilang lahi. Samantala, patuloy na pinuputol ng mga sundalo sa ibaba ang baging. Habang sina Jack at ang prinsesa ay naglalakbay pabalik, napansin nila ang paggalaw ng lupa. Unti-unting nawala ng balanse ang higanteng baging at nagsimulang bumunot mula sa lupa. Nang tuluyan ng maputol ang huling ugat ng baging, bumagsak ito ng may napakalakas na dagandong. Ngunit sa huling sandali, nagawa ni Elmont na kumapit sa baging at tumakas mula sa isla ng mga higanti. Napuno ng galit ang mga higanti habang pinapanood nilang tuluyang bumagsak ang baging papunta sa mundo ng mga tao. Sa pagbagsak ng baging, mahigpit na kumapit si Jack sa isang sanga, habang yakap ang prinsesa. Mula roon, tumalon siya pababa, dumapo sa isang tumpok ng dayami, at ligtas na lumapag sa lupa. Sa kabilang dako, ang bumagsak na baging ay dumiretso sa loob ng kastilyo. Agad na tumunog ang kampana ng alarma upang ipaalam sa lahat na kailangan nilang lumikas. Sa huling sandali, tumalon si Elmont sa ilog at nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Labis na nagulat ang hari nang makita niyang buhay at ligtas ang kanyang anak na prinsesa. Bilang isang pinuno, ipinagkaloob niya kay Jack ang isang malaking gantimpala bilang pasasalamat. Ngunit bilang isang ama, taos-puso niyang pinasalamatan si Jack sa pagliligtas sa kanyang anak. Ngunit para kay Jack, hindi ang gantimpala ang tunay niyang hinanggad. Gayunpaman, ayon sa batas,
hindi maaaring magpakasal ang isang prinsesa sa isang karaniwang mamamayan. Kaya kahit na nagkaroon na sila ng damdamin para sa isa't isa sa kanilang paglalakbay, naging imposible ang kanilang pagmamahalan. Bago maghiwalay, ibinigay ni Jack sa prinsesa ang kanyang paboritong libro ng mga kwento ng pakikipagsapalaran, isang alaala na sana'y hindi siya malilimutan nito kailanman. Habang malungkot na pinagmamasdan ni Jack ang papalayong prinsesa, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang higanti sa isla ang nakahanap ng bag na naiwan ni Roderick. Sa paghalungkat nito, nadiskubre niyang may 5 natitirang mahiwagang buto sa loob. Walang pag-aalinlangan, ibinuga ng higanti ang 5 sa ilog. Nang madiligan ng tubig, mabilis na nagugat at sumibol ang mga buto. At sa loob ng ilang saglit, 5 dambuhalang baging ang muling umusbong, umabot sa langit, isang panibagong panganib ang nagbabadya. Sa utos ng 2 ulong higanti, dali-daling nagsimulang umakyat ang napakaraming higanti sa baging. Isang matinding digmaan sa pagitan ng mga tao at higanti ang nagsimula. Sa ibaba, abala si Jack sa pagpapakain ng mga kabayo nang mapansin niya ang isang kakaibang refleksyon sa tubig. Agad siyang tumakbo pabalik sa lungsod upang ipaalam sa hari ang nalalapit na panganib. Sa kasamaang palad, hindi pa alam ng hari ang paparating na digmaan habang pabalik siya sa kastilyo. Sa kanyang pagdaan sa monasteryo, pinaalalahanan ni Jack ang mga monghe na patunugan ang kampana ng babala. Sa loob ng 1,000 taon, ito ang unang pagkakataong narinig ng sangkatauhan ang tunog ng kampanang pangdigma. Hindi pa lubos na nauunawaan ng hari ang ibig sabihin ng alarma, ngunit huli na nang makarating si Jack sa kanyang grupo, papalapit na ang hukbo ng mga higanti. Mabilis na dumaan ang mga higanti sa kagubatan, mas mabilis pa kaysa sa kabayo. Walang awa nilang inatake ang mga sundalo, isang higanti ang dumampot sa mga naiwan at ibinalibag sila sa malayo. Ang iba naman ay ginamit ang kanilang dambuhalang martilyo upang wasakin ang mga tao. Isa pang higanti ang dinaklas ang isang lumang malino at inihagis ito sa karamihan. Sa tindi ng impact, tumilapon pa ang koronang suot ng hari. Sa kabutihang palad, ang naglalakihang baging ay nagbigay ng sapat na oras upang makatakas ang hukbo ng hari. Pagkalapit nila sa kastilyo, napansin ng mga bantay sa tore ang papalapit na panganib at agad nilang pinatunog ang alarma upang ipaalam sa lahat na lumikas. Si Elmont, na nasa itaas ng pader, ay agad na nagtipon ng kanyang mga tauhan at naghandang ipagtanggol ang kaharian. Iniutos niyang ibuhos ang 5 toneladang alcaitran mula sa pader pababa sa ilog. Habang ginagawa ito, handa na ang kanyang mga sundalo sa ibabaw, mahigpit na hawak ang kanilang mga busog at nag-aabang ng hudyat. Sa sandaling makarating ang hari sa kastilyo, iniutos ni Elmont ang pagpapaputok ng mga palasong may apoy. Sa loob ng ilang saglit, nagliyab ang buong ilog na nagmistulang isang dagat ng apoy. Habang pilit na isinasara ng mga sundalo ang tulay sa tarangkahan, huli namang dumating si Jack. Sa huling segundo bago tuluyang isara ang tulay, buong lakas siyang tumalon at nakatawid. Ngunit ang 2 ulong higanti, na humahabol sa kanya, ay itinulak ang tulay pabalik gamit ang kanilang lakas. Agad nagutos ang general ng mga tao na polanan ng mga palaso ang higanti. Sa matinding sakit, napabitaw ito sa tulay at nahulog sa nag-aapoy na tubig. Napatigil ang ibang mga higanti nang makita nilang nahulog ang kanilang pinuno, ngunit walang sino man ang nagtangkang sagipin siya. Subalit, hindi alam ng lahat na ang 2 ulong higanti ay hindi pa tuluyang patay. Palihim itong lumangoy papunta sa lungsod, lumulubog sa kailaliman ng tubig upang hindi makita. Habang nagaganap ito, muling umatake ang mga higanti. Gumamit sila ng malalaking bakal na kawit upang hatakin ang tulay pabukas. Sa bawat higanteng sumasali sa paghila, unti-unting bumaligtad ang tulay pabor sa kanila. Sinira rin ng mga higanti ang mekanismo ng tulay upang tuluyan ng mawalan ng kontrol ang mga tao sa pagsara nito. Dahil dito, napilitan si Elmont na gumamit ng parehong taktika. Gumamit siya ng malaking kawit upang ipirmi ang tulay pabalik sa posisyon nito. Nagkaroon ng matinding labanan ng paghila, isang tagisan ng lakas sa pagitan ng mga higanti at ng mga tao. Sa gitna ng labanan, isang pangkat ng mga higanti ang naglunsad ng panibagong pagsalakay. Hinagis nila ang nagliliyab na mga troso papasok sa lungsod, na nagdulot ng kaguluhan at pagkawatak-watek ng mga sundalo. Habang nagiging mas mapanganib ang sitwasyon, hinanap ng hari ang kanyang anak na prinsesa. Iniutos niya kay Jack na isama ito sa kanyang silid, kung saan may isang lihim na lagusan papunta sa monasteryo. Doon, dapat niyang sindihan ang parola upang humingi ng tulong mula sa ibang kaharian. Ngunit bago pa sila makalayo,
isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa sahig. Mula sa ilalim, biglang lumitaw ang dalawang ulong higanti, nakaligtas ito mula sa ilog at muling umatake. Napilitan sina Jack at ang prinsesa na magtago sa ilalim ng balabal ng hari, ngunit mabilis silang natunton ng higanti. Pilit silang tumakas, ngunit nadakip ang prinsesa sa kanyang pagtakas. Sa huling sandali bago siya kainin ng higanti, tumalon si Jack upang iligtas siya. Sa kasamaang palad, nahuli rin siya at hindi makawala. Ngunit biglang naalala ni Jack ang natitirang mahiwagang buto na nasa kanyang bulsa. Agad niyang isinubo ito sa bunganga ng dalawang ulong higanti. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang tumubo ang isang dambuhalang baging mula sa loob ng katawan nito. Habang nagaganap ang labanan sa palasyo, patuloy ang pagsugod ng mga higanti sa lungsod. Muntik nang matalo ang mga tao nang biglang lumitaw si Jack mula sa kastilyo, hawak ang mahiwagang korona. Sa sandaling makita ito ng mga higanti, isa-isa nilang ibinaba ang kanilang mga sandata at lumuhad bilang tanda ng pagsuko. Sa huli, muling napagtagumpayan ng mga tao ang laban sa mga higanti. At tulad ng isang tunay na kwento ng kabayanihan, namuhay ng masaya si Jack at ang prinsesa sa piling ng isa't isa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.